Thank you, Mr. Alan Banjula, for your cooperation, ha? Maraming salamat po. Pasensya ka Your na, Honor. minsan, baka feeling mo, ikaw ang suspect dito, ha? Hindi po, Your Honor. Maraming salamat. Hinan ko lang yung mga tanong para maganda ang sagot mo, ha? Maraming salamat po, Your Honor. Pasensya ka na kung madiin yung tanong ko. Hindi, okay lang po, Your Honor. Thank you, thank you. Maraming salamat. We proceed to Mr. Willie Gonzales. We want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. You have Okay the po. floor. Ilapit Your mo Honor. ilapit mo yung kwan mo, yung Yes, Your Honor. Okay. Galing po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas to sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng 2 gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla ka pumreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali, ha? Nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka. Opo. So, hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka. Hindi po. So, anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, di sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, Mr. Gonzales, ha? Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Opo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Magsabi ka ng totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po Tayo, ako, hindi po, yung yung totoo lang po, yung totoo yung totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Yung Continue. po, yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko, na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador. Sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kuwan? Nakita mo? May dent. Saan banda? Take your name and ano. Nagano ka na ba? Nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Police Staff Sergeant Peralta po, Your Sige. Honor. Upon Speed investigador ka ng traffic po. traffic. Upon inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side. Ng roof po. Ng Roof. Sa bandang bubong. Left side ng roof. Opo. Anong dent doon? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas. Picture po ako. May picture ka. Opo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po. Gilid lang ng kotse po. Your Gilid ng Nasa kotse right ang side sinabi po mo? ako ng bike lane eh. Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Willie Gonzales at saka Alan Banjula. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Kasi nagkarigluhan kayo, ha? yes, Your Nagkarigluhan Honor. kayo. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, sir. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw kong magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, Opo. please, ayaw ko mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor.
60? 63 po, Your Honor. 63. Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako 61 ako eh. Oh, so ayoko mag-contempt ng Ang sinasabi ko lang, taong na may sakit. ang sinasabi, According to you, may sakit ka ha? opo. Ang Kaya sinasabi, huwag ka magsinungaling, please. hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman po sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyahan ko na eh. So, you confirm na merong Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang nakita ka? meron po. Then, Hindi mo tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya. Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Eh bakit mo you took hook, line and sinker yung sinabi niya na sa bubong yun ang gasgas? Anong investigador ka eh? O kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa ang tao sa iyo na baka may pinapaboran itong investigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko, kagad hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure ha, kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjola, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo, yes, Your Honor. I You're understand, lying, ha? I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari, kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong makapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor. Yes. Sir, sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siya. May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, Your tama Honor. ba ito? Ito bang Opo, nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, Opo. yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang, Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala ring gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh. Oo. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na, Please, silence muna, silence ha. No. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na, dati kang pulis.
Kakaya naman kung palagi na lang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Your Oo. Honor. Kitang Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang... Yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong Yes, picture right, ng right. right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplas ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, Sandali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. sige po. Oh, very clear dito. Oh. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your At Honor, saka ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na, hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayu-UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. Pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaki UP yung kahit na beer hands ko lang. Gaganon ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ho ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung ako idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan oh. Tingnan mo yung picture na yan oh. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ako sa'yo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko, hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako. Inisip po, gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse, bukas po kasi yung bintana ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way, kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, diniretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga pulis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita niyo po sa CCTV,
ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may, ano, sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor, intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginoong Willie Gonzales, pagkat niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwason yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Senator JB, please take over. Sandali. Secretariat, please play the video. Ito pong video para... Wala pa? Sige. Transfer. Anyway, siguro Mr. Bandiola, bago natin pagpatuloy sa salaysay si Mr. Yes, Gonzales. Your Honor. Oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong siya sigurado na merong karaw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi, Your Honor, doon pa lang sa kanto po ng Welcome Rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na nagbibigay. Alam ko yan, nag-bike din ako. Tsaka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yun. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Di ba? So wala kang, for the record of this committee, wala ka talagang suot na gloves. Wala po. Maski yung mga ano po, alam nila, wala Yung po gloves. kiniklaim ng police kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng bubong nung sasakyan ni Mr. Gonzales. Doon mo ba tinapik o sa likuran banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, Your Honor. Sa right side, Opo. hindi sa kaliwa. Hindi po. Yung kiniklaim kasi Mr. Gonzales nung malapit Siguro, na kung kayo. mayroong, May time ba na pinalo mo din yung ano? hindi po eh. sasakyan? Kung Wala na. siguro mayroon mang pumalo sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na-kompronta. Ayun lang, gusto lang natin tanungin nyo dahil yung sinabi niya. Gusto Opo, natin salamat malalaman kung sino to. Yung video please, wala pa? What's si Attorney Joe Anyon? Diyan ka, Joe. May sound ba yan? Taasan mo yung volume ng sound para marinig natin. Kasi kung wala, meron lang available sa PNP na may sound. Sige, please. Ako nakikita. Pwede mang, Mr. Banjula, Yes po. para bang pwede mang umiwas? Bakit parang maluwag sa kaliwa eh? Tingnan mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige nga. Paki-play. Sige. Sabay pag ano dyan, siyempre,
Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan. No? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo. No? Minsan pwede nating iwasan pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito ng panahon. Ito na yung second incident. Opo. Kinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung kaya hindi na ako makapagpreno talaga Kaya ako doon sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po. nandun na siya. Opo. Hindi kasi yung pang ni Senator Bato, medyo maluwag dito Yun ang tinatanong namin, Hindi po bakit napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. Teka, tsaka parang ito na yung second incident na talagang hinabol ka na ba niya? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sasakyan palabas ng Kitanlad po Yung pong high ace. Parang may nakita Opo. kong high ace. Ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa nating mga siklista. Pag mayroon pong iiwas po tayo konti. Iwas na lang. Di ba? Kasi kanto po yan Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubela? Yung handlebar ko po. Sa Handlebar? gitna. Opo. Kasi, naisandal ko po dun sa kotse niya Kung hindi po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So, parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya hindi Mr. ko po kinontra. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pa kanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kong implement yung natin, yung citizen's arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po So, gusto ko pong implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizen's arrest. Dahil wala pong pulis ako makita Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, wala naman ako rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho ako rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o na-capture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos gas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na
Hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, Kaya meaning, tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Apo, pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O ikaw una ng batok. Opo, O, inaamin ko, batok ka. inaamin ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo, kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction po, Sigurado ka, susugurin mo siya? Ha? gumalaw po ako ng ganun eh. Oh. Nagano po ako sa, So, sinabi mo ngayon, Oh. na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niya po. Binatukan ka nga eh. Oh, reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya Oh, may baril po kaya hindi na po ako na matras ka. umatras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo, opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. di ba? Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kumanman lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo Apa. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Kailangan Your Honor. normal reaction. Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng bike. Retaliate. Opo, So, yung galit. kaso lang po, inano niya ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat po, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yon, iniisip ko yon dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is,
yung takutin siya na wag sumugod. Wag niya akong dakmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papilis yun? yes, Your Honor, kompleto po. Meron kang PTC-4 Opo, para doon? opo. So what happened after that? EPO, anong ginawa niyo sa baril niya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung incidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, noon nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro hindi na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kaagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan nyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes. Doon sa Galas Station. Yes, Your Honor. Kinumpiskate Opo. after that incident. Yes, Your Honor. Okay. General Lucas, afterwards, ano nangyari na? So, nung nakita namin yung video na lumabas nung August 27, that was Sunday, I immediately called up General Torre kung na-identify yung bumunot sir ng baril. So immediately thereafter, binigay sa amin ni General Torre yung report. So on that day, nirevoke namin yung LTAP ni Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 caliber 9mm. Thereafter, nung August 28, kinonfiscate na namin yung 3 baril niya. Yun, Honor. Ilang baril? Sir, 4 po yung nakaregister sa kanya, 3 caliber 45 and 1 9mm. Nasa custody na ninyo ngayon ang mga baril niya. Yes, sir, yung 3 po. Yung isa kasi po, sir, yun nga, sinurrender niya sa Galas. So, pwede pa siyang magkakaroon ng... Nirevoke niyo lahat ng papilis niya. Yes, Your Honor. So, pwede pa yung maibalik sa kanya, hindi na. Sir, it will depend upon the discretion na ng FLRRB, pero kasi yan yung board na nagdi-determine kung pwede pa nating restore o hindi. Pero as the approving authority, hindi na po pwedeng magkaroon ng firearms si Mr. Gonzales. Dapat lang, kasi mamaya magdadrive siya, makahagip na naman ng sasakyan yan. Baka bubulot na naman ng baril yan. Alam mo, ito meron dito sa grounds for revocation, cancellation, or suspension of license of permit. The chief of the PNP or his authorized representative. Sa firearms law ito kayo, alam naman niyo ito firearms law. IPO kayo The chief PNP or his authorized representative may revoke, cancel, or suspend a license or permit on the following grounds. Nakalagay dito, letter F. Dismissal for cause
from the service in case of government official and employee. Was he dismissed from the service? Initially, sir, he retired, but eventually, sir, noong 2018, kung hindi po ako nagkakamali, he was dismissed. Yes. So bakit siya na-issuehan ng PTC-4? Sir, because yung firearms niya is na-register yan before pa, sir, siya na dismiss or nag-retire. Pero ito ha, lumalabas na klaro na kulang yung data natin dyan sa FAO. Kasi kung nakita lang ninyo doon sa database ninyo na, uy, dismiss pala ito na police, dismiss from the service, ganito ang kaso, dapat hindi na ito na-issue ng PTC-4. Di ba? Supposedly, sir. So, meron na kaming measure, sir, na ginagawa, sir, para matrace namin yung mga na-dismiss, sir, na mga nasa gobyerno. The license was renewed last 2021, sir. So dapat meron kayong database para dito, para hindi kayo malusutan. Ngayon, tingnan nyo, nakita yung weakness ninyo. Nakita ang weakness ng FAO as far as data is concerned, na kulang kayo ng data. Had it came to your attention na ito pala siya dismiss na police, hindi nyo yan ma-issue ng PTC-4. Am I correct? Yes, Your Honor. Oh. Mr. Chair? Yes. Tanong ko lang, si Mr. Gonzales may gusto no? Pero bago po si Mr. Gonzales, doon na rin sa line of questioning ni Mr. Chair, ng ating chairman, sa firearms and explosives office. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry firearms outside the residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi na Mr. Chair, dismissed po siyang na police. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang 10, no? Senator GB, ilan dyan ang grave threats sa mga po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Calma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator JB. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous. Kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. 3. doon Ano lang po yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, may anger management ito eh.
Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga ano niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera, 55 years old, nakatira sa number 9 Dao Street, Project 3, Quezon City. At ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ito po yung facts ng ayon po sa blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulat ng aking tanod. Ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21. Kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 Dao para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa Dao at ang mga pulis ang nakipag-usap o nakiusap na bakit naikalat o may nag-report na may tumatagas na langis. Para po mabilis, Mr. Kapitan, ano po ang kaso na ito? Tungkol, Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis? Kawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Yun lang po. Yung pangalawa, yung tatlo yan, di ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga-Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Coseteng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya, bigla na lang daw po siyang sinakal, pati rin po yung anak niya kasama po. At Sino yung sumakal? Yung anak ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama? Ayon Sino po yung sa anak? kwento. Anak ni Willie Gonzales? Opo. So sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Maiksi lang po itong kwento to. Ang complainant po is Perfecto Pontanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa Dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagbo-monitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag natsyempuhan ko yan, patayan. Ilan po, Your Honor. Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article, March 16, 2001. Obilla, 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinomen ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at
kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obillia subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obillia tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin tong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni Chief PNP Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kila Colonel Uvilla po at Colonel De La Cruz. Pero di ko po alam na nanakawin lang po pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Hindi, napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakitang kutsilyo. Kaya ka nga na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na if-acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan kaya you correct your Pwede ko, understanding yes, Your Honor. Yeah, Pwede continue. ko pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Umaattend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, then Captain Dio. Umaattend po ako ng hearing, nung summary hearing sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of IAS daw po. Ngayon, 4 times, may receive po, may radio message, registered hindi naman po umaattend po yung complainant ko. Nung malaman namin, kaya pala hindi umaattend, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Uvilla, hinahatulan ng bitay. Alleged po yung dapat ibayad sa kanya para umattend. Kaya po nasabi Calvario, sandali anong connection ni Uvilla doon na ikaw nagbaril ng tao? kasi yung lawyer po na kila Uvilla po, yun po yung nagbabalak umattend nun doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po, At least those are all your assumptions, Those are all your assumptions. Sige, go ahead. yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito,
after 4 hearings na hindi po uma-attend yung yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at saka yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, ting pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi ko po, diretso tayo. Opo. Opo, Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? dinismiss po ako meron po akong ditong desisyon nung May 30, 2006, 3 pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. na-dismiss po ako noong 2006 2006. using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos reinstate ka. Opo, Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990. Opo. Hanggang 2016. Yes, Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo, PO1 pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi, na kaso kinakarap mo. Your Honor, Dami mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sanang ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawak ko po yung authentic. Exonerated ka sa ano? Yung pinang-dismiss po sa akin na kaso noong 2006. Sa criminal case. Sa Exonerated ka. PNP po, sa PNP po, exonerated po ako, sir. Oh. Your Honor, Exonerated ka? exonerated po. Paano ka na-dismiss? Authenticated copy po ito. Tuloy ko lang po, sir. Sige, Pwede, sige. if I may. Pina-authenticate ko po ito. Authenticated po ito, original coming from NCRPO. Nagulat po ako, bakit ako na-dismiss? Alam mo, ikaw, sa kamaro mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga dahil ang galing ng mga pleadings mo, ang galing ng abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya, Your Honor, ako maniwala sa iyo. if I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of 1 day. Same signatory po, same General Attorney Kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kaya po, Anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yun sa Napolcom. May Napolcom dito. Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. Anong tingin mo? Tingnan mo lang. Yep. Anyway, nandito, Mr. Gonzales, andito na Polcom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ilaban mo. Ilaban mo. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago Hindi- pala ako hindi- mawala, sana, maklear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan, basta karapatan mo yan at karapat dapat kang reinstate. Nandito na Polcom. Sila nang bahala. Yeah, go ahead na Polcom.